Miss Heruela, alam mo naman na siguro kung bakit kita pinatawag dito sa opisina ko. Hay naku sir, wala namang bago, di ba? Alam ko na yung sasabihin mo. Miss Heruela, bilang teacher mo, kailangan kong pangalagaan lahat ng mga estudyante ko, lalo ka na. Sinabihan na kita, di ba, na wag magsa-cellphone sa loob ng klase ko? Eh bakit panay cellphone mo pa rin? Sir, ano ba masama? Nagpa-vlog lang ako. Isa pa, doon kumikita ako. Kesa naman aral ng aral ako, ang tagal ko pang magkapera, di ba? Iha, hindi naman kita pinagbabawalan mag-vlog. Pero nasa tamang oras dapat. Pag oras ng klase, kailangan mag-focus ka sa ano yung tinuturo ko sa'yo. Sir, kung may problema ka sa akin, wag mo na sabihin. Mag-focus ka rin sa pagtuturo mo. Wag ako yung inaatupag mo. Sandali. Teacher ako dito ha. Nababastos ako sa pananalita mo sa akin. Hindi ito yung unang beses na pinatawag kita dito sa opisina ko sa parehas na sitwasyon. Kasi sir, kung hindi nyo pinagtutuunan ako ng pansin, hindi tayo ganito. Paulit-ulit na lang din. At saka isa pa yung makeup mo ha. Ang kapal ng lipstick mo. Nasisira yung image ng paaralan natin. Di ba sinabi ko sa inyo, pwede kayo mag-makeup pero late lang? Tignan mo yung labi mo, para kang kumain ng dugo. Sir, sa ganitong itsura ko, kailangan ko talaga mag-makeup kasi vlogger ako, di ba? Isa pa, bakit mo pa problemahin yun? Uso na yan ngayon. Sa bagay, matanda ka na. Kung ano-ano lang yung sinasabi mo, hindi ka nakikiuso sa mga Gen Z. Excuse me, Miss Heruela, anong sinabi mo? Sabi ko matanda ka. Ang akin lang naman, Miss Heruela, bumababa na yung grades mo. Sayang naman kung babagsak ka. Gusto mo bang ipatawag ko pa yung magulang mo, humantong tayo sa ganung punto? Sir, wag po. Sorry na po, sir. Hindi ko na po uulitin. Ayun naman pala eh. Second warning mo na to, Miss Eden. Sorry po, teacher. Okay na po tayo? Sige na. Bumalik ka na sa klase mo. Sige po, sir. Sisisihan mo ginawa mo sa akin, layog. Minulas siya! Teacher ko! Natatakot mo ako! Natatakot ako! Hindi mo ko alam yung gagawin ko Pinatawag po ako ni Sir Renz Layog ito sa faculty room. Akala ko ba may sasabihin mo siya sa akin pero pinagsamantala niya po ako. Hindi po akong pumasok. Makaulitin niya po ulit sa akin. Nanginginig pa po ako. Hindi ko po in-expect na gagawin niya sa akin. Ay, nako. Kayang-kaya ko tuloy. Umiyak sa harap ng camera kahit isang mata lang yung lumuluwa. Pasensya na, sir. Katapusan mo na.
Hindi. Hello? Ito ba si Renz? Kupal ka. Alam mo, dapat sa'yo, gawin din yung ginawa mo sa anak mo. Hindi! Dapat sa'yo, mamatay ka na. Manyakis ka! Hindi ko magagawa yun sa estudyante ko. Parang mga anak ko na yan, may anak akong babae. Hindi ko yung magagawa. Sir Renz, hindi pa dito natatapos ang lahat. Ako nga pala si Arian, ang bagong guro dito. Huwag kang maglala. Alam ko yung totoo. Hindi ko magagawa yun. Wala kang kasalanan. Hindi ko magagawa yun. Tara, sumama ka sa akin. Magpapakonsulta tayo. Hello, Miss Eden Heruela. Ako nga pala si Arian, ang bagong substitute teacher ni Mr. Layog. Ayoko po marinig yung pangalan niya. Natatakot po ako. Talaga ba? Natatakot ka? Baka po bumalik siya eh. Baka po anong gawin sa akin. Baka po... Eden, tayo lang andito ha. Pwede ba tigil-tigil mo na yung pagpapanggap mo? Ano po ibig niyo sabihin? Nagsisinungaling ako. Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi mo ba alam? Sa ginawa mong pagsisinungaling, muntik na kitilin ni Mr. Renz Layog yung buhay niya. Bakit? Totoo naman po yung sinabi ko ha. Totoo naman ha. Minolesta niya ako. Tigil-tigil mo na yung drama mo. May pamilya ka din. Di mo ba naisip yung mga anak niya? Anong mararamdaman sa paninira mo sa tatay nila? Una niyang sinira yung buhay ko, yung pangalan ko. Kaya dapat lang yun sa kanya, di ba? Dapat lang na malaman ng buong tao, ng buong sambayanan, na ganun siya, ganun siya, ganun yung ugali niya, halimaw Pero siya. hindi siya ganon. Hindi siya halimaw gaya ng pinipicture mo sa social media. Para sabihin ko lang sa'yo nandito ako para turuan ng leksyon ang mga sadyading kagaya mo. Na kinakaya-kaya lang yung mga guro nila. Bakit sino ka ba, ha? Guro ka lang naman eh. Isa ko inspektor sa ERPB. Di ka familiar, no? Kasi ang alam mo lang, magpaganda sa social media. Umarte na parang walang nangyari. Umarte, nakala mo victim siya. Teka lang, Kung ang mga guro, matatakot sa mga kagaya mong estudyante,
wala nang pag-asa ang mundo. Teka lang, ano bang mga pinagsasabi mo? Hindi ka pa ba updated? Check mo. Check mo yung phone mo. Tignan mo yung bago mong upload sa Blow Up. Trending ka. Trending ka sa pagsisinungaling mo. Ay, nako. Kayang-kaya ko tuloy. Umiyak sa harap ng camera kahit isang mata laging lumuluwan. Pasensya na, sir. Katapusan mo na. Ano to? Ano to? Di ba gusto mo yan? Yung nagva-viral ka? Yung pinag-uusapan ka? Pero hindi ka nga lang pinupuri dyan. Kasi isa kang malaking sinungaling sa lipunan. Hindi ako natatakot. Alam mo kung bakit? Minor na edad ako. Hindi ako makukulong. Kahit anong i-post ko na paninira. Yun ang akala mo. Chip, Ma'am, teka lang, damputin mo ma'am. tong babaeng to. Ma'am, Paano, Miss Eden? Sa kulungan ka ngayon. Cyber libel yung kaso mo. Hindi mo ba alam na bumaba na ang minimum age ng criminal responsibility? Vlog ka ng vlog eh. Hindi ka pala naman updated sa nangyayari. Pero ma'am, parang awa niyo na. Huwag niyo po ako ipakulong. Ano parang awa? Paano kung kinitil nga na tuluyan ni Sir Renz yung buhay niya nang dahil sa kagagawan mo? Sorry po, sorry. Public apology na lang po ako. Huwag niyo na po ako ikulong. Sabi, parang awa niyo na po. Hindi Hindi mangyayari. mabubura ng sorry yung ginawa mong kasalanan. Dahil buhay ang nakasalalay sa ginawa mong krimen. Dapat sagayan yung mga minor de edad, hindi kayo padalos-dalos ng mga ginagawa. Ma'am, parang awa niyo na. Ayoko makulong. Damputin na yan. Paano, ma'am? Daling ko na po to. Dali mo na sa presinto. Tara! Kamusta ka, Mr. Renz Layog? Si Aryan, ikaw po pala yan. Mabuti naman. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Akala ko, mawawala na talaga ako ng pag-asa. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Matatapos din tong lahat. Kamusta naman po yung nangyari? Ayun, nakulong na si Miss Eden Heruela. Kailangan niya pagbayaran yung paninira ng pangalan mo. Ibang kaso yun. Masaya ako na na-resolve tong pinoproblema ko talaga para ako nabunutan ng isang malaking tinik sa dibdib sa tulong na ginawa nyo. Ako din naman may good news po sa inyo, Ma'am Aryan. Ano yun? Ito. Wow, mapopromote ka as principal. Congratulations, Mr. Renz Layog. Maraming salamat. Alam kong deserve mo yan. Masaya ako na yung mga kapwa ko guro, mga minamahal kong estudyante, hindi naniwala dun sa issue. Bagkus, nagkaroon pa ako ng promotion. Ako na yung susunod na principal ngayon dito sa school na minamahal ko. Talagang masaya ako para sa iyo. Siya nga pala, Ma'am Aryan. Dito na po ba kayo magtuturo sa school? Ay, hindi. Temporary lang ako dito. Maraming school ang nangangailangan ng protection namin. Kaya, palipat-lipat. Ganun po ba? Kailan po ba yung last day nyo? Actually, ngayon, kaya napadaan na rin ako dito. Ay, hindi ako papayag na hindi kita mailibre. Alika, kumain muna tayo. Hindi ko Naka-break na rin tatanggihan ako. yan. Tara.